Kamusta mga gar? Ako'y narito upang ibahagi ang isang napakahalagang paksa na madalas nating iniinda ang paano magpatuloy pagkatapos matalo sa buhay o magkamali ng desisyon. Alam natin na ang buhay ay puno ng mga pagsubok, at kung minsan, tayo ay nagkakamali. Pero sa likod ng bawat pagkakamali ay nagtatago ang mga oportunidad na magbukas ng pintuan sa bagong tagumpay. Kaya't kasama nyo ngayon, alamin natin kung paano maaaring baguhin ang pagtingin natin sa mga pagkakamali, at kung paano natin magagawang magpatuloy, bumangon, at umusbong na mas malakas at mas matatag. Samahan niyo ako sa paglalakbay na ito ng pagbangon mula sa kabiguan, dala ang inspirasyon at mga hakbang na magdadala sa atin sa landas ng tagumpay. Let's go mga gar at magpatuloy tayo. Ang kabiguan sa buhay ay may malalim na kahulugan at tumutukoy sa personal na pagkatalo, kabiguan, at mga pangyayaring nagdudulot ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Narito ang ilang mas malalim na aspeto ng kahulugan ng kabiguan sa buhay. Pagkakaroon ng limitasyon, ang kabiguan ay maaaring nagmumula sa limitasyon ng tao, tulad ng kanyang kakayahan, karanasan, o iba't ibang aspeto ng personal na buhay. Pagtanggap sa pagkukulang, minsan, ang kabiguan ay nauugat sa hindi pagkakamit ng mga inaasahan o layunin. Ito'y maaaring humantong sa pagkilala at pagtanggap sa sariling mga kahinaan. Pakikipagkapwa, ang kabiguan ay maaaring kaugnay sa relasyon sa iba. Halimbawa, ang pagtatagumpay sa personal na buhay pero pagkakaroon ng pangit na relasyon sa ibang tao ay maaaring maging isang uri ng kabiguan. Paglago at pagunlad, sa ilalim ng pangmatagalang pananaw, ang kabiguan ay maaaring maging bahagi ng proseso ng paglago at pagunlad. Ito ay nagbibigay daan sa tao na magbago, magmatsyag, at mag-aral mula sa karanasan. Emosyonal na epekto, ang kabiguan ay maaaring magdulot ng iba't ibang emosyonal na epekto tulad ng lungkot, panghihinayang, at panghihina ng loob. Gayunpaman, maaari ring magsilbing inspirasyon para sa mas matagumpay na hinaharap. Pagkatapos ng lahat, ang kabiguan ay bahagi ng buhay at hindi may kakaila. Gayunpaman, dahil sa malalim na kahulugan nito, maaari itong maging kasangkapan para sa pagbabago at paglago sa personal na landas ng isang tao. Ang mahalaga ay paano ito inaasahan, tinatanggap, at iniintindihan ng bawat isa. Mga gar, narito ang ilang tips kung paano magpatuloy matapos ang pagkakamali at kabiguan. Tanggapin ang pagkakamali, unawain ang mga pagkakamali bilang bahagi ng proseso ng pagunlad. Hindi ito nangangahulugang ikaw ay isang kahibangan, bagkus, ito ay pagkakataon na matuto at bumangon. Mag-reflection, tumingin sa likod at alamin kung ano ang maaari mong makuha na aral mula sa nangyaring pagkakamali. Ano ang mga aspeto na maaaring mapabuti at paano ito makakatulong sa iyong hinaharap? Iwasan ang self-blame, huwag pagtuunan ng sobra-sobrang self-blame. Hindi ka perpekto at natural lang na magkamali. Focus sa pagbabago at pagunlad. Alisin ang negatibong emosyon, huwag hayaang mawalan ka ng pag-asa sa mga negatibong emosyon tulad ng panghihinayang o kalungkutan. Pag-isipan ang mga positibong aspeto at pagkakataon na maaaring magmula sa iyong mga pagkakamali. Balikan ang mga tagumpay, isipin ang mga na-achieve mo na tagumpay sa kabila ng pagkakamali. Ito ay nagpapakita na may kakayahan ka at hindi ito ang huling pagkakataon para magtagumpay. Magtakda ng bago at realistikong layunin, itakda ang mga bagong layunin na maaaring makatulong sa iyong pag-angat mula sa kabiguan. Siguruhin mga layunin na realistic at achievable. Humingi ng tulong, huwag matakot humingi ng suporta mula sa mga kaibigan, pamilya, o propesyonal. Ang pagtanggap ng tulong mula sa iba ay maaaring magtaglay ng malaking epekto sa iyong emosyonal na estado. Aktibong hakbang, gumawa ng konkretong hakbang na maglalagay sa iyo sa direksyon ng pag-unlad. Hindi lamang ito tungkol sa plano, kundi pati na rin sa pagkilos.
Pagtuunan ang kontrol, mag-focus sa mga bagay na nasa ilalim ng iyong kontrol at gawin ang iyong makakaya para baguhin ang mga aspeto na maaaring mapabuti. Pag-asa at pananampalataya, maniwala sa sarili at sa proseso ng pagbabago. Ang pag-asa at pananampalataya sa sarili ay mahalaga upang magsimula muli. Ang pagbangon at pag-move forward sa mga pagkakamali ay mahirap, ngunit isang mahalagang bahagi ng buhay. Sa pamamagitan ng pagtanggap, pag-aaral, at pagtutok sa positibo, malalampasan mo ang mga hamon na iyong kinakaharap. Salamat sa pagtutok, mga GAR. Sa ating paglalakbay ngayong araw, nais kong iparating sa inyo ang mahalagang mensahe ng pagpatuloy sa buhay pagkatapos ng pagkakamali o kabiguan. Sa bawat pag-atres, may pagkakataon tayong magsimula muli, mag-evolve, at maging mas matatag. Huwag natin ituring ang kabiguan bilang wakas, kundi isang bahagi ng ating kwento na nagbibigay daan sa mas makabuluhan at mas matagumpay na mga kabanata. Sa pagtanggap, pag-aaral, at pag-unlad, maaari nating malampasan ang anumang unos na dumating sa ating buhay. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Sa halip, gamitin natin ang bawat karanasan bilang hakbang tungo sa mas maganda at mas fulfilling na hinaharap. Maraming salamat sa pagiging kasama ko ngayon, at tandaan, ang pagbabago ay maaari at nag-uumpisa sa ating sarili. Hanggang sa muli, ingat kayo at patuloy na magtagumpay tayo mga GAR. Thanks for watching. Please like, share and subscribe sa ating channel Harmonious Momentum.